Hello, good evening po mga katribo. Medyo pagpasensyahan na po muna natin ang ating sitwasyon. Madilim, maliwanag, hindi ko maintindihan. Kasi nga, nag-aayos ako ng kwarto. So, pati itong aking mini studio, ipapaayos ko. Kaya ito, tiyaga muna sa ganito. Ipapaayos ko pati mga lightings para maganda. Hindi nagre-reflect sa salamin. Ngayon, medyo ano pa eh. Ngayon, actually, kanina pa ako nag-umpisa mag-video. Kaso, bigla na namang namatay ang aking computer. Hindi ko maintindihan po. Now, ang dami pong mga nangyayari na nagbabago by the minute po. Ang bilis po ng mga palit ng mga hot topics sa ngayon. Grabe. Pero at least po, for the good, no? Nagiging magandang balita naman po ang mga nangyayari. Pero ito po, hindi po ito magandang balita. Ito nga po, actually, the other day pa ito nangyari eh. Hindi ngayon ko lang na magagawa dahil nga may mga naging problema ako dito sa aking, on my side. Pero importante po kasi na pag-usapan natin ito eh. Ito po bang tungkol sa pagde-deny ni former President Duterte sa kanyang involvement daw sa napabalitang kudeta na ibinulgar ni General Browner. Ngayon, nakapagtataka 'di ba na bakit po siya nagde-deny? Meron bang nagbibintang? Although alam na po natin, siguro ko 90% ng matatalinong Pilipino ay alam at naniniwala na talagang siya yung may pakana dito. Siya yung guilty party. Ako mismo, nung narinig ko yun sa speech ni General Browner, walang ibang pangalan na pumasok sa utak ko, kundi Digong Duterte. 'Di ba? At ang dahilan, ang punot dulo po ng kaguluhan na ito na umabot hanggang usapin ng kudeta ay itong dahil sa pera. Yung confidential fund na hiningi ni VP Sara ng anak niya. Ngayon, palibhasa kasi ang tao kapag guilty, ano? Palibhasa guilty, kaya nagkusang umamin ba o nag-deny? Or this time, this denial equates admission. Tama ba, mga katribo? Because you denied, automatically, you admitted. Kasi bakit ka nagde-deny? Wala naman sa'yong nagbibintang. Diba? Ngayon tuloy, pero dito sa pag-deny niya, nandoon pa rin po ang element of admission talaga. Dahil in the same talk, doon po ba sa kanyang usual programa sa SMNI, yung gikan sa China, para sa China, hiramin ko po yung linya ni Sir Dante, ano? Gikan sa China, para sa China. Ay, kababayan ko yan si Sir Dante. Taga rito sa amin. Ngayon, kahit po siya nag-deny, mayroon din siyang inamin na siya pa rin pong nagturo sa sarili niya. Inamin niya po na totoo na nakakausap niya ang mga ilang retired general. At itong mga retired generals na ito ay ang kanyang mga pets. Ang kanyang mga pets during his time. I remember one name, si Mato. I'm not saying na kasama si Mato dyan, ha. Ang sabi ko, isa sa mga pets niya ni Tatay Diggs na mga retired generals
ay itong si General Sinato. Sino kaya ang mga retired generals na ito na katsika-tsikahan ng inyong Tatay Diggs? Hindi ko tatay, tatay nyo. Ngayon, ibig sabihin, nagkikita-kita sila, nagchichika-chika, tapos, nag-uusap-usap daw sila at talagang nag-uusap sila about destabilization. Pero hindi raw kudeta ang pinag-uusapan nila. Distab lang. Para naman tayong ginagago niyan. Parehas lang yan, ano? Kudeta at saka kudeta is destabilization. Destabilization is kudeta. Although there are other types of destabilization ways. Just like yung, just like yung ginawa niya a few weeks or days ago, yung panawagan niya na civil disobedience, yung inuudyukan niya. Shh! Labas! Ingay mo. Maraming yung pag-uudyok niya po sa taong bayan na huwag magbayad ng buwis is already a civil disobedience is going to destabilization, going against the government. Diba? Matatalino naman po kayo mga viewers, diba? Alam natin yan. Huwag na nga tayong pinaiikot-ikot pa. Ang mga kausap mo, ang mga kausap niya, mga retired generals of the armed forces and the police. Ano pa bang ibang ways na gagawin ng mga tao, ng grupo na armado? Diba? Kudeta is kwan. Alam natin, ang kudeta, ang involved dyan lagi ay ang forces. Yung may armas. Tapos sabi pa niya, parang tanga. Kasi sabi daw niya doon sa mga kausap ng niyang mga general, nagbabanggit daw ng kudeta. Uy, ano pa nga ba? Tapos, Mariosep, ginagawa naman tayong parang grade 1 yan eh. Binubudol tayo talaga lagi nito. Napakasinungaling talaga nito itong tatay nyo, napakasinungaling na matanda yan. Oh my God. Naturingan po siyang ex-president, naging pangulo siya, at siya mismo ay nagsuffer din ng mga stress of a possibility of destabilization of his government during his time. Kudeta. Kaya nga itinaasan niya yung dinoble niya ang sahod ng mga kasundaluhan, di ba? Ano yun? Langis. Yun po ay isang way na paglalangis sa mga armed forces. Hindi dahil sa naawa siya. Excuse me. I don't think na naawa siya. Ikaw ba Tatay Diggs nyo? Nag-ROTC ka ba? Or did you undergo military training? Well, sabi mo, yung anak mo si Sarah, colonel nga kayo po. Ako, nag-CAT ako, nag-ROTC ako, nung college. Kasi kung mararamdaman mo, malalaman mo ang hirap, at least, kahit na dun sa sandaling training, at least alam mo na ang trabaho ng armed forces ay buwis buhay. At kaya kailangan talaga na lakihan ang sweldo. Pero, yun kaya dahil sa naawa siya sa armed forces at sa mga pamilya nito? Or gusto lang niyang iligtas ang sarili niya para wag siyang pagtangkaan?
na ikudita. Kung China nga, kausap niya mismo na ililigtas siya ng China kasi wala pa rin siyang tiwala. Even sa sarili niyang armed forces sa Pilipinas, wala siyang tiwala na baka nga pagplanuhan pa rin siya. Kaya kausap niya ang Xi Jinping na if ever na may magkudita sa kanya, ililigtas siya ng armed forces ng China. Oh. So now, ito nga po, idinideny niya. Tapos, nagtataka daw siya kung paano na sangkot ang kanyang pangalan dito sa usapin ng kudita. My goodness naman. Sus! Pataka-taka ka pa. Napakasinungaling talaga nitong matandang ito eh. The fact na nagde-deny ka ngayon, paano maiisip na ikaw ay pagbibintangan ng tao? Kaya ka nga nagdi-deny dahil alam mo na pwede kang pagbintangan. Walang ibang pwedeng pagbintangan sa ngayon kundi ikaw. Kayong mag-ama. Kayo ni Sarah. Dahil kayo ang magbe-benefit eh. Kayo magmamana. Kaya nga gustong-gusto nyo ng patalsikin si BBM eh, di ba? Gustong-gusto nyo na siyang patalsikin. Para nga kayo na ang umupo. Tapos sasabihin mo ngayon na hindi mo mawawaan kung bakit siya daw ay nagulat at hindi mapaliwanag kung bakit siya ang pinagbibintangan. Kung paano sangkot ang pangalan niya, excuse me, ikaw talaga wala nang iba. Kayong mag-ama lang ang pwedeng kayong mag-ama at si Gloria. Kayong tatlo lang ang pwedeng magplano niyan. Kaya wag kang arte-arte pa, drama-drama pa. Ayan tuloy, dahil ibinulgar ni General Browner yung plano ninyo, ayan, siguro nanginig ka sa takot, nadulas ka tuloy. Di ba nadulas ka at nagpa-ospital ka? Diyos ko naman, para siguro nadulas natapilok ng konti, nagpa-ospital pa. Just in time for the kaguluhan ng tungkol sa kudita. Dahil nga alam mo na ikaw ang pagbibintangan. At dahil yan sa kagahamanan ninyo sa kapangyarihan at sa pera. Di ba galit na galit ka? Dahil hindi ibinigay kay Sarah sa anak mo yung confidential fund. Tapos ngayon mag-arte-arte. Wala daw siyang balak na pataubin ang gobyerno ni PBBM. Wala talaga. Noon pa man, kauupo lang ni BBM sinabi mo na bibigyan naman namin siya ng 2 taong makaupo. At yan ang linyada ng mga kagrupo ninyo na Let's Sara Lead Movement. Di ba? Kayo yun eh. Kayo yun, mga DDS yun eh. Napasali nga ako dyan minsan noon dahil nabudol ako naanuhan lang ako eh. Napabilib lang ako eh. So ngayon, at isa pa, pwedeng, alam nyo, mga kababayan, kahit gaano man niya i-deny ni Duterte na hindi totoo ang kudita, na namiskot lang si Browner, na hindi itong si Duterte hindi siya kasangkot. My goodness. Ang tao po, ang mga Pilipino ay matalino. Itong si General Browner, kahit i-deny mo pa ngayon, kahit bawiin mo man yung sinabi mo sa media, sa speech mo,
Wala, nabitawan mo na eh. Pumasok na eh, na-process na dito sa CPU namin eh. At kami ay naniniwala, ako naniniwala ako, na talagang may plano. Nabuking lang eh, dahil binuking ni General Browner. O tapos ngayon, padinay-dinay kayo. Alam mo, sa totoo lang, ito si General Browner, at saka itong si Presidente, dapat nga inaresto ka agad ang mga yan eh. Kinausap ka pala eh. Itong si General Browner, sabi niya, kinausap siya nitong mga retired general na ito, mga retired generals na ito, kausap ito ni Duterte, na nagpaplano ng destabilization. Tapos uudyukan pa ni Duterte na, kung sabi niya dito sa mga retired generals po, sabi daw niya, kung magpaplano kayo ng kudeta, do it in public, do it publicly. Ang tanga-tanga, no? Hindi mo maintindihan kung anong tumatakbo sa utak niyang matandang yan. Naging pangulo ka, ha? Naging pangulo, abogado. Ewan kung saan kumukuha ng mga ideya ng mga lumalabas sa bunganga niyan. Kudeta? Kudeta pag-usapan publicly? Ano yan? Para kayong mag-uusap na, maglaro tayo ng ML, ng Dota, Ragnarok. My God, napakaseryoso na bagay tapos gusto mo pag-usapan publicly? Kudeta pa bang matatawag yan? Tanga. Ang kudeta po ay biglaan at sikreto. Saan ka makakita ng kudeta na diniscuss publicly? Plano, sa ganitong araw tayo mag-aatake? Mayroong ganon? May ganyan, Loose ang mga tornilyo sa utak. Saan ka makakita ng kudeta na pinag-uusapan in public? Ay, naku. Sino ba? Mambubudol talaga to. Sinungaling na. Sira ulo. May sira na po ang tuktok nito ni matandang Duterte, sa totoo lang. Sa tingin ko, siguro depressed po ito. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Sa sobrang depression niya na napipressure siya ng China. Kasi naman, baka kung ano ang pinangako niyan. Anong pinag-usapan nila. Kaya, pati pagplano na patalsikin ng Pangulo ay gagawin. Para lang maibigay yung napag-usapan. Kailangan makaupo yung anak niya. Makabalik sila sa posisyon. Kaya patalsikin yung nakaupong Pangulo. At yan po, mga kababayan, itong mga kaguluhan na ito, nag-umpisa po dyan sa pagkaganid sa pera at sa kapangyarihan. Pagkatapos, sa sobrang kadaldalan, yung bunganga po nitong matandang Duterte na ito, hindi mo maintindihan, ang bunganga, talo pa yung chismosa dyan sa kanto eh. Hindi nag-iisip. Parang hindi naging pangulo. Parang hindi abogado. Parang talo pa yung kanto-kanto boy eh. Di ba? Ano po ang tingin ko sa kanya, hindi siya kagalang-galang. Paumanhin po sa mga DDS, pero walang karespeto. Hindi siya hindi karespe-respetong tao. Sa totoo lang. Sorry. Pero yun po ang tingin ko sa kanya. Sa kanila mag-ama. Ewan ko po sa inyo, pero ako kasi ganun ang tingin ko eh. Bueno. Enough with the kudeta. Total hindi naman natuloy kasi nabuking. Pero at least, mahal na Pangulong BBM. Ingat pa rin po talaga. Ang intelligence po, kailangan as in talagang doblehin po, doblehin. Kasi
nagbalak na, talagang may balak yan, may plano yan. Matagal pa po kasi ang panahon 5 taon pa Ay, 5 taon ba? 5 taon pa ba? 4 na taon na lang yata So, kumbaga, matagal pa Matagal pa ang ipaghihintay. Pero alam nyo, sa totoo lang, ako ayoko na maging Pangulo si Sara Duterte. Anybody from the Duterte camp, even Amy Marcos, no. No way. Okay, mga kababayan, please take note of that. Walang dapat maging Pangulo na galing sa Duterte camp, including Amy Marcos. Okay? Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Okay? Peace.